Pag-usapan natin ngayon ang Luke chapter 11 at ang tema natin napaka-timely, ang panalangin para sa mga di pinapansin. Para sa iyo to kung minsan pakiramdam mo sa sobrang ingay ng mundo, sa sobrang pressure, parang walang nakakarinig sa iyo. So paano ka ko-connect sa Diyos lalo na kung naa-anxious ka na or feeling mo di mo na alam kung saan ka pupunta? Alam mo yung feeling na parang sumisigaw ka pero walang boses na lumalabas? Ganyan minsan yung epekto ng hustle culture, di ba? Yung pagod na pagod ka na, may checklist ka pa araw-araw, pero at the end of the day, parang kulang pa rin. Tapos andyan pa yung anxiety na bumubulong, di ka sapat, yung mga dasal mo parang wala lang, di pinapakinggan. Kung nararamdaman mo yan, gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa. Actually, yung feeling na yan, hindi yan bago. In fact, libo-libong taon na ang nakalipas, yung mga mismong kasama ni Jesus, araw-araw yung mga disipulo niya, ganyan-ganyan din ang naramdaman. Nalito sila, naramdaman nila na kailangan nila ng tulong, ng gabay. Kaya lumapit sila sa kanya at diretsyahan nilang sinabi, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Tandaan natin, hindi sila humihingi ng formula, o ng mga magic words. Ang healing nila galing sa puso, isang desperadong sigaw para sa tunay na koneksyon. At dito mismo, sa simpleng tanong na yan, nagsimula ang isa sa pinaka-powerful na mentoring sessions ni Jesus. So dito na tayo papasok sa unang bahagi, kasi ang tinuro ni Jesus ay isang panalangin para sa mga burned out. Hindi ito yung panalangin na parang isa pang item sa to-do list mo. Hindi. Ito yung solusyon para sa isang henerasyon na pagod na. So ito yung modelo ni Jesus at linawin natin hindi ito checklist, hindi ito magic spell. Imbitasyon to sa isang radical na relasyon. Okay, isa-isahin natin. Una, kilalanin ang Ama. Iba to kasi hindi niya sinabing kilalanin ang boss o ang hari, sabi niya Ama, pamilya. Kasi pag pamilya ang kausap mo, iba yung lapit mo, di ba? Pangalawa, makiisa sa kanyang kaharian. Ito yung pag-shift ng focus mula sa Lord at yung gusto ko, nagiging Lord anong gusto mo, paano ako magiging parte niyan. Pangatlo, at ang ganda nito para sa atin, humingi para ngayon. Para sa henerasyong laging stress sa 5-year plan, grabe to. Sabi ni Jesus, yung para sa araw na to lang muna. One day at a time. Ito yung gamot sa anxiety natin sa future. Pang-apat, tanggapin at ibigay ang biyaya. Cycle yan Hindi ka makapagpatawad kung hindi ka muna pinatawad. At pag natanggap mo na, kailangan mong ipasa. At pangulay, humingi ng gabay. Ito yung pag-amin lang na, Lord, di ko to kaya mag-isa, kailangan ko ng proteksyon mo. Sa unang dinig, parang simple lang no, pero ito yung radical na pagbabago sa pagtingin natin sa dasal. Okay, great, ang ganda ng framework. Pero, let's be real, paano kung ginagawa mo na yan, pero parang wala pa rin nangyayari? Yung feeling na kumakatok ka sa pinto, pero parang walang nagbubukas. Alam mo, in-anticipate na ni Jesus yan. Alam niyang mararamdaman natin yan, at may sagot siya dyan. So, nagkwento siya, isang parable. Ganito yung eksena. Imagine mo hating gabi na, tapos biglang may dumating kang bisita, gutom na gutom. Kaso, wala kang maipakain. Ang tanging pag-asa mo, yung kaibigan mo sa kabilang bahay na mahimbing na natutulog kasama ang pamilya niya. Anong gagawin mo? Pupuntahan mo siya at kakatukin mo ang pinto niya. At hindi lang simpleng katok, talagang halos gibahin mo na sa pagmamakaawa. At ito yung punchline ng kwento. Sabi ni Jesus, babangon yung kaibigan, hindi dahil sa friendship nyo, kundi dahil sa isang bagay, ang iyong shameless audacity. Sa Filipino, walang hiyang katapangan. Dahil sa pagiging pursigido mo, sa pagiging makulit mo, dahil doon, babangon siya at ibibigay niya lahat ng kailangan mo. So, ano ba tong walang hiyang katapangan o shameless audacity? Ito yung klase ng tiwala na hindi sumusuko. At hindi to based sa kung gaano kakabait o kung deserve mo ba. Wala dun. Nakabase to sa kung sino ang kinakausap mo. Isang mabuting ama na gustong-gustong magbigay. Kaya ang sabi ni Jesus, sige lang, patuloy kang humingi. Maghanap ka. Kumatok ka. Okay, ngayon, medyo lalalim yung usapan. Kasi ayon kay Jesus, yung mga pinagdadaanan natin, hindi lang yan basta-basta. May mas malaking laban na nangyayari behind the scenes, isang spiritual battle, at kailangan nating malinaw na makita kung sino ang kalaban at, higit sa lahat, kung sino ang kakampi natin. Ito yung nangyari.
Habang si Jesus ay nagpapagaling ng mga tao, may mga bumatikos sa kanya. Ang akusasyon, yang kapangyarihan mo, galing yan kay Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Basically, sinisiraan nila yung gawa ni Jesus para malito yung mga tao. Pero napakatalino ng sagot ni Jesus. Simple lang. Sabi niya, isip-isipin niyo nga. Anumang kahariang nahahati at naglalaban-laban sa loob, babagsak yan. Parang sinasabi niya, common sense, di ba? Bakit naman papalaya ni Satanas ang sarili niyang mga alagad? Sa simpleng lohika na to, pinakita ni Jesus na sila at titan ng kaharian ng kadiliman, magkalaban, mortal na magkaaway. At para mas maintindihan natin, gumamit si Jesus ng analogy. Isipin niyo daw ang mundo natin na parang isang bahay, at yung bahay na yan, binabantayan ng isang taong malakas, fully armed, di basta-basta. Siyempre, ang tinutukoy niya rito ay ang kaaway, at lahat ng nasa loob ng bahay niya parang pag-aari niya. Ganyan niya inilarawan kung gaano kahigpit ang kapit ng kasalanan sa atin. Pero, dito nagbabago ang lahat. Dito papasok ang pag-asa sa kwento. Dahil kahit gaano pa kalakas yung nagbabantay, may dumating na mas malakas pa sa kanya. At isa lang yun, si Jesus. Siya ang tagapagligtas na dumating para sugurin yung bahay, para talunin yung malakas na bantay, agawin yung mga sandata niya at palayain lahat ng mga bihag. At yun tayo. Ito ang pinakapuso ng good news. Hindi natin kailangang manatiling bihag dahil dumating na ang mas malakas. Dumating na ang tagapagligtas natin. Okay, ilipat naman natin ang focus sa isang issue na aminin natin malaking turn-off para sa marami sa atin, lalo na sa mga kabataan. Yung peking relihiyon, yung hypocrisy. At ito, hinarap ni Jesus ng harapan. Nagsimula to sa isang dinner invitation. Inimbita si Jesus ng isang pariseo, isang religious leader. At bago pa man sila kumain, may napansin na agad yung host. Si Jesus hindi naghugas ng kamay ayon sa kanilang ritual. At para sa kanila, grabe, major offense yun. At dahil doon, dito na nagsimula yung matinding sermon ni Jesus. Tingnan niyo tong comparison. Ang focus nila, yung panlabas, paglilinis ng tasa at pinggan. Pero ang focus ni Jesus, yung nasa loob, yung kasakiman. Ang focus nila, pagbibigay ng ikapo mula sa mga garden herbs. Ang focus ni Jesus, yung mas mahalaga, katarungan at pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa, lalo na para sa mga nasa laylayan. Sobrang layo ng agwat, diba? At hindi pa siya tapos. Sunod-sunod ang woe to you o saaban ninyo niya para sa mga eksperto sa relihiyon. Para niyang sinasabi, naglalagay kayo ng mga pabigat sa mga tao na kahit kayo, hindi nyo kayang buhatin. Kinuha nyo ang susi ng kaalaman pero hindi nyo ginamit at hinaharangan nyo pa yung mga gustong pumasok. Alam mo, sa mga salitang to parang vinalidate ni Jesus yung lahat ng frustration ng mga taong nasaktan at nabigatan ng relihiyong puro patakaran. So, anong solusyon? Kung yung problema ay kadiliman sa loob at hypocrisy sa labas, saan tayo hahanap ng liwanag? Well, yan ang pag-uusapan natin sa huling bahagi. Gumamit na naman si Jesus ng isang simpleng analogy. Sabi niya, ang ilawan ng katawan mo ay ang iyong mata. Kung malusog yung mata mo, kung sa liwanag ka nakatingin, yung buong pagkatao mo mapupuno ng liwanag. Pero kung malabo yan o kung sa dilim ka nakatingin, yung buong pagkatao mo magiging madilim. So isa tong tanong sa atin. Saan ba talaga nakafocus ang mga mata natin? Ano ba yung pinapapasok natin sa isip at puso natin araw-araw? Dahil dito yung pinaka-core ng lahat. Ang solusyon sa hypocrisy at kadiliman, hindi yan mas maraming rules. Hindi yan basta pagbabago ng ugali. Ang tunay na solusyon ay isang kompletong pagbabago mula sa loob. Isang total inner transformation. Kailangan mapuno ka ng liwanag. Kanina sa kwento may babaeng sumigaw, mapalad ang nanay mo, pero itinuwid siya ni Jesus. Sabi niya, mas mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Gets mo, ang tunay na blessing hindi yan dahil sa kung sino ang kamag-anak mo o kung anong status mo. Ang tunay na pagpapala ay nasa aktibong pakikinig at pagsunod sa Diyos. Kaya sa huli, ito yung hamon sa atin ng Luke chapter 11. Sa gitna ng burnout, ng feeling na di ka pinapakinggan, ng pagkadismaya sa peking relihiyon, may alok si Jesus. Isang tunay na relasyon sa Ama.
isang tagapagligtas na mas malakas kesa sa anumang kadihiman, at isang liwanag na kayang magbago sa'yo mula sa loob, palabas. So ang tanong para sa'yo ngayon, handa ka na bang makinig?